What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Sa video na to, pag-uusapan natin itong Orion Smart Ring na more than a week ko nang ginagamit. Actually, meron din si Anne, yung partner ko. Every week kasi nag-walking kami at sinubukan ko siyang i-compare dito sa Smart Band or Smartwatch. And ang results, almost similar, no? Mapapaisip ka din talaga kung ano yung mas magandang gamitin itong smartwatch or itong smart ring. Pag-uusapan natin lahat yan, kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! Okay, very quick unboxing muna tayo para mapakita ko sa inyo yung laman. Box is very simple. May Orion branding sa harap, then may sticker kung anong kulay and size ng ring. Tapos may QR din sa baba, which is yung app nila. Pag open ng box, makikita na natin dito yung charging case niya, tapos nasa loob na yung ring. By the way, color silver yun nasa akin, pero meron pang color black and gold na pwede nating pagpilian. Then dito sa gilid, may kasama siyang charging cable na Type-C at charger mismo ng ring. Okay, itong ginawa nila para in case na mawala yung charging case, meron kang extrang charger na gagamitin. And basically, yun na yung laman ng box. Nga pala, kung hindi mo kabisado yung size ng daliri mo, pwede kang mag-request sa kanila muna ng ganito, ring sizer. And then, kapag nakuha mo na, pwede mo nang ipaship yung ring. Okay, itong ginawa nila para maiwasan natin na magkamali ng ring size and yung pag-return ng item. Kasi hassle yung ganun. So, that's it sa packaging. Pag-usapan na natin kung anong use and features nitong Orion Smart Ring. So, gaya ng mga smartwatch, meron itong sensor na makukuha yung metrics ng heart rate natin, blood oxygen, stress, and sleep. Very basic yung app nila, madaling gamitin at intindihin. Makikita mo dito kung nakailang steps ka na, distance, pati calorie na na-burn that day. Makikita mo din dito kung ilan oras yung tulog mo, level ng stress, mga ganun data. May unique feature din siya tulad ng built-in games sa app na pwede mong laruin gamit itong Orion Smart Ring. Pero yung napansin ko lang dito guys, medyo sensitive yung motion sensor niya. Yun lang naman yung napansin ko. Pero nakakatuwa pa rin kasi may ganong klaseng feature dito sa smart ring na to. Now, para ma-check natin kung accurate or similar sila ng data ng smartwatch, nag-video ako nung nakaraan para matest silang dalawa. So yan guys, right now, dito kami sa labas, nag-walking, and the best time to para matest itong Orion ring, no? Ayan, meron din si partner. Tigisa kami. Ang purpose nitong video na to para ma-compare natin yung metrics, yung data, kung accurate pa siya or pwede ba siyang alternative sa smartwatch, smart band. So as you can see, kung i-compare natin yung size, ito nasa daliri lang, ito nasa wrist natin. Mag-walking muna kami and then let's see at the end of this walking kung ano yung magiging result ng data. Okay, so naka 2 kilometers na tayo guys. Magta 30 minutes tayo and magti 3,000 steps. So check natin maya maya kung accurate or medyo close sila ng metrics dito sa Orion ring. Okay guys, tapos na kami. Magwa 1 hour na and then 4.5 kilometers and konti na lang 6,000 steps. So yep, for me iba talaga yung feels or experience no ng naka-ring lang and sa smart band or smartwatch. Mas magaan talaga siya and hindi siya talaga sagabal kapag nagwo-walking or nagjo-jogging. Ikaw, ano bang experience mo? Kasi nag-smartwatch ka din naman eh. So, hindi, mas ano kasi siya. Yun nga, hindi kasi siya sagabal. Di ba? Mas ano lang. Parang ano Mura lang, accessories, parang ano lang siya, suit mo lang, ano lang, ang tawag doon, alahas, ganun. Pero may use. So now, check natin guys yung metrics. Tingnan natin yung data no, ng smart band dito sa Orion ring. So ito yung kuha nating data sa app nila guys. So naka 7,000 steps tayo and 4.7 kilometers. Now, siguro may factor yung sa smartwatch kasi or sa smart band kasi ito guys, nung nag-start lang kami nag-walking, doon ko lang siya sinimulan itong workout na to. Pero yung itong ring kasi suit ko na siya simula kanina, so pati yun yung mula bahay hanggang pag-stretching dito, siguro nakuha na niya yung data. So kaya yun, medyo iba sila pero almost similar kasi ito magsi 6,000, itong sa Orion ring
mag-ano na siya, 7,000 na siya. So may 1,000 steps na difference. So yun nga, yung gaya ng sinabi ko, from preparation to stretching siguro nakuha na nito. So ito naman yung data ng kay Ann. Almost similar kami. Ayan, 7,000, magsa 7,000 tapos 4.4 kilometers. So yun, for me siguro babagsak na lang siguro sa preference ng tao. Kung mas sanay kayo sa smartwatch, why not? Pero kung accessible naman at pwede kayo makabili ng ganitong klaseng gadget, which is itong Orion Ring, mas okay din naman kasi nga, yun nga, sabi ko nga, para lang siyang alahas na suot-suot mo pero may use, no? Functional. So yun guys, tapos na tayo mag-walking. Mag-warm up lang kami and cool down, tapos kita-kits ulit sa studio. So, based sa test na ginawa natin, almost similar sila ng result. Meaning, okay ang sensor nitong Orion Smart Ring. Now, magbibigay ako sa inyo ng scenario kung saan best gamitin itong Smart Ring na to. Pinaka the best for me kapag natutulog. Imagine, may suot-suot kang relo. Ito na lang, based sa experience ko, hindi siya komportable. Every time nagagalaw ako, tumatama siya kung saan-saan. May time pa na parang naipitan ako ng ugat kasi nga, hindi na natin alam kung ano yung nangyayari kapag tulog tayo. Now, dito sa Orion Smart Ring, sing-sing lang siya. Kung sanay ka magsuot ng sing-sing habang natutulog, hindi ka magkakaproblema or maiirita. Pero at the same time, alam mong monitored ang health mo. Lalo na ang heart and sleep. Ako kasi guys, target ko na makatulog ng at least 7 hours a day. Mas namomonitor ko siya ngayon kasi may metrics akong tinitignan. Isa pa, ngayon ko lang nalaman na hindi lang pala basta-basta tulog. May tinatawag pala tayong deep sleep and light sleep. Ito yung kung gaano kasarap yung tulog mo. Pati ito guys, monitor nito para alam nyo, next time alam na natin i-adjust yung katawan or lifestyle natin para mas makatulog tayo ng mahimbing. Next scenario, pang everyday. Sabi ko nga, para ka lang nagsuot ng sing-sing or alahas, pero functional. Kumbaga, may use. Also, umaabot ito ng more than 7 days, no? Based sa monitoring na ginawa ko. Unlike sa mga smartwatch kasi na ganito, usually yung mga ganitong smartwatch, 2 to 3 days kailangan mo na siyang i-charge. Kasi nga, una sa lahat, ayan, meron siyang screen, nagva-vibrate, and iba pang features. Tapos, ito pa, kung mahilig kayo sa analog watch, ayan, tulad ko, parang ako lang, madalas pang daily ko talaga G-Shock. Instead na nakakandado ka sa isang design na relo, for example, may isa ka lang smartwatch, ayaw mo siyang palitan kasi nga, lagi mo chine-check yung health data mo. Ngayon, kung meron kang ganitong smart ring, may freedom kang magsuot ng kung anong relong gusto mo that day while tracking your health data pa din. So yep, hindi ko naman sinasabing kapag meron ka ng smart ring, hindi ka na pwede magsuot ng smartwatch. May kanya-kanya silang strength and use case tulad ng mga nabanggit ko. Ngayon, kung nagbabalak ka mag-try ng smart ring para malaman mo kung para sa'yo ba yung ganitong klaseng tech or device, check mo guys itong Orion Smart Ring. Meron akong official link nito na nilagay dyan sa description box. Check mo na lang. Alright, that's it for today's video. Sana nag-enjoy ka sa panonood at nakatulong itong video na to. Paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!